Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon at muli tayong binigyan ng pagkakataon na maibahagi ang kanyang salita sa umagang ito. At mapalad ka rin kapatid sapagkat nagising ka sa umagang ito at binigyan ka ng pagkakataon na tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon sa buhay mo. Kaya kapatid, ihanda mo ang iyong puso, ihanda mo ang iyong tenga, ihanda mo ang bawat salitang tatanggapin mo sa umagang ito. Magandang umaga po kay Tita Normita. Salamat po sa buhay niya, Tita. Kumusta po ang nagdaang holidays sa inyong pamilya? Napakaganda po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid. At tunay na kailangan natin maunawaan kung ano ang tunay na layunin ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Halina po Tita Normita at sa ating isa pang viewers. Hindi ko po makita. Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpupuri sa iyong sa umagang ito, ugad. Panginoong Ama, ikaw po ang manguna sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na tanging pinagtitiwalaan ng iyong mga tinawag at pinilis. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa, O God. Hallelujah. Ikaw ang aming muog at kandungan. Ikaw ang aming cornerstone, O God. Hallelujah. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa umagang ito at sa mga dagdaan ng aming kasalanan, O God. Patawarin mo kami sa aming mga salita, sa aming mga isip, sa aming mga gawa, O God. Anumang karumihan, Panginoon, na nakikita mo sa umagang ito, O God, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pagkakataong, Panginoon, na maunawaan namin anuman ang mga pagkaalipin namin sa mundong ito. Ang matsawayin naming puso, Panginoon, ay palitan mo ng masunuring puso, O God. Bigyan mo kami ng malinis na puso, Panginoon, at bagong espiritu, O God. Salamat, Ama, sa umagang ito, na pinagbubuklod mo ang bawat puso namin, ang aming espiritu, binigyan mo ng buhay, Panginoon. Binigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Lord, salamat po sa mga biyaya at pagpapala. Ito man ay material, ito man ay pinansyal, Panginoon. Higit ang kayamanan na nagnanais kami, Panginoon. Ang spiritual blessing, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, the wisdom, knowledge and understanding, O God. Mga kagalingang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ang kapahingahang pinagkaloob mo sa amin ay tunay namin sa iyo lamang matatagpuan. Sa umagang ito, ikaw ang marinig, ikaw ang maitaas, ikaw ang maipakilala sa gawain na ito. Ikaw ang marinig ng mga pusong nauuhaw at nagugutom, Panginoon, sapagkat pinagganda mo ng libre ang mga taong ito upang makamit nila ang tunay na kapahingahan sa kanilang buhay in the name of Jesus. Lord, salamat po. Salamat sa gabay ng patnubay ng banal na espiritu na pinagkaloob mo sa amin. Hindi lang iisang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, mula sa iyong anak na si Jesus, maging ang banal na espiritu na nanahan sa amin, O God. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na wagas at dakila, na hindi nagsasawa, na hindi napapagod, hindi kami sinukuan, Panginoon. Ganyan mo kami kamahal. At sino kami upang kami ay sumuko sa buhay na ito? Sa iyo nagmula, ikaw rin ang may karapatan na kumuha ng buhay ng bawat isa, O God. Lord, salamat po. Maghari ka po sa umagang ito
ang banal na Espiritu ang manatili sa amin, tanglawan kami ng Espiritu mo, O God. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po kay Mami Emmy, kay Brother Alan, kay Tita Normita, kay Ma'am Winnie, kay Tita Celia. Magandang umaga po sa inyo. Happy holidays. Belated happy holidays po sa inyo, mga kapatid. Dito po sa ating declaration muna po. Hindi ko na po makalimutan. Excited lang po ako. Dito po sa awit 121. Si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Hangangad kong tulong kay Yahweh magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hayang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. So wala na dapat tayo ikatakot, mga kapatid, kung saan man tayo pumunta. At sino man maging kausap o kaharap natin, mga kapatid, wala nang dahilan para tayo ay magkaroon ng alinlangan na ipahayag ang kanyang salita. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Dito po tayo sa topic nating reunion. Hindi po ba pagka-Christmas, para ba nagkakaroon ng reunion ang bawat pamilya? Nagsasama-sama po. Ano kaya ang mas magandang reunion? Anong kinasabikan natin biblical? No? Ako excited po ako. Ito yung pinakihintay ng bawat mananampalataya, ang reunion natin sa ating Panginoong Jesus. So ngayon po natin ito. As soon, no, ito, dumating na, no, yung Christmas days, no, everything around us seems to quiet down again. The rush to buy, no, yung Christmas natin na dumaan, nandiyan na bumibili tayo ng mga gifts, ng mga pangangailangan natin sa paghahanda natin, di ba? Last time, how to prepare, no, ano ba kailangan natin, no, ano ba yung piniprepare natin? Ngayon naman, reunion na, no? Tapos na tayo sa preparation. Reunion niya. Everything settles and we simply wait for the new year to begin. Christmas lead us into a reunion with Jesus and His truth. And the turn of the year soon after brings a sense of new opportunity and a renewed hope. Marami po tayo nagpapalitaan, naririnig na mensahe ng Diyos at nababasa sa salita ng Diyos na itong this coming year, 2026, karaming binigay na babala ng ating Panginoon. Huwag natin baliwalain ito. Huwag lamang yung sa isang araw masaya tayo. Sa isang araw, settled natin ang problema. Ang gusto ng Diyos, lagi tayo nasa ayos. Kaya yung babala na yon, isang malaking blessing po sa atin. Magandang umaga po kay Tita Geraldine. Salamat po. At talagang may bago tayong pag-asa na pang-ahawakan natin. At bakit tayo nakatayo pa rito? At bakit pinipili pa natin tumayo sa kabila ng maraming nangyayari sa buhay natin? Kasi may hinihintay tayo. Yung reunion natin sa ating Panginoong Jesus sa kanyang muling pagbabalik. A time of realignment. First point. Basahin po natin ito sa Pahayag, chapter 21, verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay ang magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumakanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Hallelujah.
No? Christmas marks more than the birth of Jesus. Yan nga po, no? More than. Hindi lang tayo nag-celebrate dahil alalahanin natin yung kapanganakan ng ating tagapagligtas. Meron pa dong mas mahalaga. Dahil nang ipinanganak si Jesus, dumating na ang ating tagapagligtas. Yan po ang dapat na mas binibigyan natin ng celebration. It also represents a reunion. Noon po ako, pag sinabi kasing Christmas, mas, nung hindi pa po ako Kristiyano, hindi pa ako Christian, mas napopokus ako sa birthday lang ni Jesus Christ. Yun lang ang alam ko. Pero hindi nakilala ko ang ating Panginoon, yung nakilala ko at naunawaan ko ng higit pang mas malalim ang ating Panginoon. Niyakap ko po ang lahat ng ito. Natunay nga na higit na mas kasabikan po natin ang pagdating ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagbabalik. Ito yung reunion po, mga kapatid. Are you excited sa reunion natin kay Lord? Gusto niyo na po ba ng reunion? Ako gusto ko na po. Come Jesus, come. Yun po yung naawit ko, mga kapatid. Pero tulad ni Paul, kahit gusto ni Paul na makita niya na yung kanyang Panginoon, ay hindi pa dumarating ang reunion sa buhay niya. Dahil may mission pa siya. Kaya magpasalamat po tayo kung bakit tayo naririto pa. Sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming mga karamdaman na nararanasan ng mga kapatiran, paging ang bawat isa, kanya-kanya po tayo na may nararanasan tayo. Pero hindi pa tapos ang ating mission. Kaya pinananatili ng ating Panginoon na tayong matatag, malakas, matapang. Kaya mga kapatid, dito pa lamang makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mismong mga mata natin ang makasaksi sa kanyang pangako. The God who, in the beginning, walked with humanity and was separated by sin. So says once again to dwell among us. Piliin natin, mga kapatid. In the midst of the year-end rush and the expectation of a new beginning, ganyan tayo. Nagkukumahog tayo. Ang dami nating expectation. Ang dami nating gustong may mabago, pero puro lang plano. Pero wala isa man isinapuso. Hindi kasali ang ating Panginoon sa piniprepared natin. Sa nais nating i-dwell. Hindi kasama yan. Laging huli yan, mga kapatid. Bakit? Kasi nakapokus tayo sa world things. Hindi sa eternal things. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, pangunahan po natin ang way of living na nakatuon tayo sa ating Panginoon. Lagi natin pasiyasat ang ating puso sa ating Panginoon. Baka akala natin, 1 Corinthians 10:12, pinapaalala sa atin, baka yung puso natin empty na. Nakala natin nakatayo pa tayo, akala natin
napaka-fire pa ng faith natin kay Lord. Yung pala may nakalakip na diyang mga idolatry. Hindi mo na makita, hindi na maramdaman. Kaya magtataka ka, bakit ganun, Lord? Hindi na kita makita. Hindi ko na maramdaman. Balik tayo. Christmas invite us back to the place we were never meant to live, the presence of God. Nire-remind po tayo kung bakit may holiday na ito o Christmas na ito, ipinapaalala po sa atin ng ating Panginoon kung yung panahon na una kanyang tinawag, kung gaano ka kainit, kung gaano ka kagutom nung araw na yun, pinakain kanya. Kung gaano yung buhay mo madilim, binigyan niya ng liwanag. Huwag natin yung alisin sa buhay po natin, kundi mas igihan pa po natin, mas maging malakas ang ating ilaw. Yung liwanag natin, huwag nating hayaang mawala. The beginning of a new year often awakens reflection, adjustment, and resolution. Dami pa natin sinusulat, no mga kapatid? Dami natin sinusulat. Mga New Year resolution. No? Amen mga kapatid. New Year resolution ito. Abot naka 2 pages pa ng back to back na papel eh. Yellow paper pa sinulat eh. Dumaan ang isang taon, isa man doon, wala. Bakit? Hindi natin kaya yun kung wala ang Diyos sa atin. Kaya dumarating ang season na ito to remind us. Magandang umaga po kay Tita Pe. Salamat po kay Tita Marita. Salamat po sa inyong sa pagdalo sa ating Saturday morning devotion. Di po ba? Ganyan tayo. Gawain ko yan before eh. Susulat ako. Back to back. Pagod yung kamay mo. Pero wala kang isa man nagawa. Kasi wala akong Kristo nun eh. Wala akong Diyos. Wala akong inisip kundi kaya ko to. But before any goal, God's greatest invitation is to a restored relationship. Pero kung tayo magpapakumbaba, no? Kung susuko tayo sa Panginoon, dahil never tayong sinukuan ng ating Panginoon, kahit hindi na natin deserve yung mga pagpapalang ito, patuloy niya naman tong binibigyan. Amen po mga kapatid. Invitation. But before any goal, God's greatest invitation is to a restored relationship. I-allow natin yun sa buhay natin. I-allow po natin yan. Pagpapala po yan mga kapatid. Hindi lang para sa atin na mga mananampalataya, higit sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa natin, na nakikita natin no, na kailangan ma-restored yung kanilang relationship. Kasi sabi nga po ng Banal na Espiritu, nung tayo nasa sinapupunan ng ating Panginoon, ang ganda ng plano niya, no, ng ating Panginoon. Maayos, lahat, planado ng Panginoon. Pero nung lumabas na tayo sa mundong ito, na-adapt na natin agad yung kasalanan ng ating mga ninuno. And then, habang lumalaki tayo, habang tumatanda tayo, in our own way, nakakakomit tayo ng sin. Kasi yung magulang natin, yung pinakapuno natin, hindi din naman nagbago. Nandun pa rin sa mga Diyos-Diyosan. At tayo, na-adapt natin yon. Ngunit, dumating ang panahon na tayo'y tinawag ng Panginoon. Inaalay niya ulit tayo, nire-restore niya ulit yung kanyang plano, binabalik niya po mga kapatid. Kaya napakapalad po natin, dahil hindi tayo sinukuha ng Diyos. Palagian niyang binibigyan ng pagkakataon na makilala natin siya at tanggapin ang kanyang plano
Kasi sayang eh. Mawawala ka sa mundong ito, hindi mo naranasan yung abundant life na sinasabi niya. Yung mga pangako niya, na hindi kanya pababayan, hindi kanya iiwan. Yung pagod na pagod ka na, bibigyan kanya ng kapahingahan, hindi mo mararamdaman. Kaya araw-araw mga kapatid, at binigyan ng pagkakataon itong Christmas, itong holidays na to remind us mga kapatid. Invite us back to the place we were never meant to leave the presence of God mga kapatid. Pero marami pa rin. Nabasa ko po, no, na-share ko rin po, tulad ni Pastor Perez. Maraming Kristiyano ang nakikiayon sa traditional way of celebration of Christmas mga kapatid. And I'm so sad mga kapatid. Malungkot ang aking espiritu mga kapatid. I'm not condemn yung mga kapatiran natin. Hindi ko kinokondem. Alam ko darating ang araw, masigit natin mauunawaan yung purpose ng celebration na to. Kaya laging pinapaalala ng ating Panginoon ng Roman 12:2 mga kapatid. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong bumalik. Huwag nating ikalungkot ang mga bagay na nakagisnan natin. Malaya na tayo. Wala na po tayo doon. Maraming Kristiyano ang alam ito na nangyayari sa Kanya. Tulungan natin ang isa't isa mga kapatid. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung mga traditional way, culture way na mga napakagisnan natin mga kapatid. We are separate in this world mga kapatid. Malaya na tayo. Huwag na tayong magpaalipin pa sa mga traditional way. Yes, sabi na Brother Obet. Huwag na magpaalipin pa sa mundong ito mga kapatid. We separate. Iba na po tayo. Bagong nilalang po tayo. Pwede natin pasayahin ang ating pamilya. Pwede natin pasayahin ang ating kapwa. In biblical way mga kapatid. Not traditional way mga kapatid. This is also a reminder for all of us as a Christian, a Christ followers, mga kapatid. We need to boldly to shout out or to shout it, the message of God, mga kapatid. Na huwag tayong mapol. Dahil lang sa isang araw, magkakasala tayo. Gusto natin ng reunion, pero hindi natin alam paano yung reunion na yan. Gusto nating ma-rapture, pero hindi natin alam paano. Kasi yung isang banda ng isip mo, nasa world pa. At yung isang banda nandito. Hindi maaaring dalawa ang ating Panginoon. Sabi nga po, di po ba mga kapatid? Kailangan isa lang. Amen, amen po mga kapatid. Christmas is reminder that God took the initiative to draw near once again. To start over with God is allow Him to walk with us again. Minsan parang dapang-dapa ka na eh. Hindi mo alam kung paano ka tumayo. Kasi hindi mo inaalaw na muling bumalik sa iyong presence ni God. Kasi nagiging friend of sin ka na mga kapatid. At yung taong nakalapit sa iyo, yung naka-attach sa iyo, instead na ma-encourage mo siya na makita at makilala ang Diyos natin na buhay, naguguluhan.
Lagi natin tandaan, nakatingin sa atin ang lahat. Marami ang nakatingin sa atin. Masakit mang marinig, mga kapatid. Masakit marinig ang katotohanan. Pero pag habang nasasaktan ka, nakalalayo ka sa mali na itatama ang puso mo. Dahil sabi nga, sa salita ng Diyos na nasusulat sa 2 Corinthians chapter 10 verse 7, ang kalungkutang bigay ng Diyos ay pagsisisi at pagbabago. Kaya kung nasaktan ka, nalungkot ka, tinanggap mo yung message ngayon, kapatid. Praise God. Nalungkot ka, nasaktan ka, ibig sabihin tinamaan ka, pinana ka ng Diyos para ma-remind ka. Baka nga naliligaw na tayo. Paulit-ulit, paulit-ulit. Di po ba? Amen po, mga kapatid. Hindi na tayo alipin eh. I-allow natin na habang lumalakad tayo sa mundong ito, bilang manlalakbay, kasama natin naglalakbay ang ating Panginoong Jesus. Na hindi ka nag-iisa. At kapatid, kung di mo pa tinatanggap sa iyong buhay si Jesus Christ, hayaan mo, pakinggan mo ito. Dahil para sa iyo rin to. Para sa iyong kaligtasan. To start, no? Over with God is allowed to Him to walk with us again. It is more than turning the calendar. Everything begins with this reunion. Magkakaroon tayo ng reunion. Hindi lang reunion na ginagather natin, mga kapatid. Ako po, sa pamilya namin, ako yung nag-organize ng mga party-party, mga games na yan. Pero nais ko sa kanilang ibigay yung pinakamahalaga. Yung susi para magkaroon din sila ng totoong reunion sa ating manlilikha. Dahil alam na alam po natin, mga kapatid, malapit na dumating ang ating tagapagligtas. At nakakahabag kung ang ating mga mahal sa buhay ay maiiwan at maranasan nila ang tribulation. Kahabag-habag, mga kapatid. Salamat po, Mami Amy. Po ba? Kay halaga po na maunawaan natin. Second point, God and humanity. Basahin po natin ang Genesis 3. Chapter 3, verse 8 to 9. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya tagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? No, alam po natin yung Genesis. Alam po natin kung paano nagkasala at paano nalaman ni Eva at Adan kung bakit sila nagtago. Kasi nagkaroon sila ng kaunawaan sa mga bagay na hindi pinagkaloob pa nung una, hindi pinagkaloob ng Diyos, sapagkat nais niyang manatiling ang tao ay malinis. Ngunit tinukso si Eva at doon nagsimula ang lahat upang magkaroon ng pagtatago si Adan para sa Diyos. Amen po, mga kapatid. In the beginning, God walked with humanity in the garden. In full communion and without barriers. Imagine, lumalakad ng Diyos sa kung saan naroroon ang nilikha niyang tao. Napaka-bless. Na walang barrier, walang hangganan, no? Talagang kay lapit-lapit ang tao sa Diyos nung panahon na yun. Pero dahil sa kasalanan, naplayo tayo, nahiwalay tayo sa Diyos.
God walked with humanity in the garden in full communion and without barriers. God was present. Kung noon, ganun ang kitang-kita at nararamdaman ng mga nila Eva at Adan ang Panginoon, tayo rin, nararamdaman po natin yung presence ni Lord. Tama po mga kapatid. Kapag ang puso natin malinis, kapag ang puso natin nandiyan ang higit na pangangailangan natin, yung kagutuman natin sa presence ni God, nararamdaman po natin ang ating Panginoon. Walking and relating closely with His creation. The fall began with sin, and as a result, the rupture of that communion. Even after the failure, God continues to seek humanity. Imagine mga kapatid, nagkasala na tayo. Pero patuloy pa rin ang Diyos. No? Patuloy pa rin ang Diyos mga kapatid. This reveals as He draws near. He calls. Tinawag pa rin tayo. Hinanap niya pa rin tayo. Nais ng Diyos na malapit tayo sa Kanya. Huwag lumayo, huwag makalayo tayo. Hindi yan ang plano ng Diyos sa Kanyang nilikha. Kay ganda ng Kanyang plano para sa isa't isa. This reveals a Father who does not give up on relationship even when humanity hides. Nakakalungkot, hindi po ba mga kapatid? Nagpapatuloy ang Diyos kahit na sa tayo nawala yung humanity natin. Walang pagpapakumbaba sa Diyos. Ang pumalit, pride, sin. Amen po. Sin separated us, but it never removed God's desire to be with us. Hindi dahilan na nagkasala tayo, nanaisin na ng Diyos na baliwalain na tayo. No. Patuloy niya tayong hinahanap, patuloy niya tayong tinatawag, patuloy niya tayong kinakatok mga kapatid. How great God loved for us. Walang sino man na nagmahal sa atin ng katulad ng ating Panginoon. Na nagkasala ka na, mamahalin ka pa rin niya. Tatanggapin ka pa rin niya. Humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka sa Diyos, yayakapin ka niya. Tulad ng kwento sa prodigal son na minsang binigay ni Jesus para sa kanyang mga tagapakinig, sa kanyang disciple, mga kapatid. At ito, ginagamit na po natin yung talinghagang pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ganyan magmahal ang ating Panginoon. Or our need to seek Him. Christmas is born precisely from this pursuit. Jesus come as the answer to the distant, as the way back into God's presence. Pasimula pa lang mga kapatid. Jesus comes as the answer to the distance. Alam niyo mga kapatid, doon nasa Amadeo po kami ng 24 to 25 mga kapatid. Sabi ko bago po kami umalis, gusto ko mas malapit sa kanya. Kasi bungalow lang po yung aming tahanan na nung nasa Tondo kami, may second floor kami. So para bang lagi ako nakikipag-usap sa kanya, no? Yung directly na nakatingin ako sa langit. Sabi ko, Lord, gusto ko ulit na mas maramdaman ko yung lapit ko sa iyo. Yung nasa mataas po ako ng lugar, mga kapatid, no? At yun yung nangyari. Nasa second floor kami ng Amadeo. Kitang-kita ko yung ganda ng kalikasan. Kitang-kita ko yung liwanag ng sky, no? Perfect mga kapatid. Na abang nandun kami, kausap ko si Brother Ovet, no? Talagang nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Ibinigay niya yung, nagsisharing kami kung ano naranasan namin. Mga kapatid, yung kalikasan na napakalayo, napakataas ng langit sa lupa,
Napush ko po ito mga kapatid. Hindi naging hadlang sa Diyos ang lahat ng yan. Without barriers. Yung kasalanan pa ba natin, iisipin natin na hindi tayo patatawarin ng Diyos? No. Without barriers, kaya kanyang abutin kung makita sa puso mo ang pagpapakumbaba. Na gusto mo siyang maramdaman, gusto mo siyang makasama, gusto mo siya sa buhay mo. I-allow mo, buksan mo ang puso mo, kapatid. Yung mga maliliit na bagay na hindi mo dati napapansin, pero ngayon, pansin na pansin mo ito. Kasi lahat na nakikita mo, yan ay creation ni God para sa akin. Ma-appreciate mo ang lahat. Mauunawaan mo. Wow, praise God. Ang ganda ng creation mo, Lord. Nakita ang karunungan na ginawa mo sa mamamagitan ng iyong pagmamahal sa amin, ang mga kamay mo. Ganyan po natin nararamdaman. Yung maramdaman natin na para bang wala pa nangyayaring feeling natin, nag-reunion na tayo kay Lord. Kasi ang lapit na natin, nararanasan natin siya. Amen po mga kapatid. Jesus comes as the answer to the distance, as the way back into God's presence. The reunion begins when we recognize that we were created to walk with Him. No, nare-recognize din natin. Hindi tayo nilikha para sa sarili lang natin. But we create is all about God. Wala po ito sa atin. No? The reunion begins when we recognize that we were created to walk with Him. Purihin natin siya, sambahin po natin siya. Yun ang mission natin. Yun ang binigay sa atin. Huwag nating ibahin. Huwag nating i-distort yung mga nakita na natin. In Jesus' name. And the third point, God with us. Pasensya na po, maraming mga background sounds tayo naririnig sa live, no, mga kapatid. God with us. The third point. Basahin po natin ang Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglili ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Hallelujah. In Jesus, God chooses once again to dwell among humanity. Emmanuel meaning is God with us. Is that just a beautiful title, but a living reality? At Christmas, God sends more than a message. He sent it Himself. No? Binigay niya. Pinadala niya yung sarili niya. Ito nga yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ito yung reality, mga kapatid. Mamuhay tayo sa tunay na nais ng Diyos, hindi para lamang sa kagustuhan natin, sa sariling kaligayahan natin. Dahil nakatuon tayo kung paano magiging kalugod-lugod tayo sa harap ng Diyos, mga kapatid. Dahil we are God pleaser, not man pleaser, mga kapatid. Lagi po nating tandaan yan. Laging i-remind tayo na we are the God pleaser. Hindi na natin tinitingnan kung ano yung approval na matatanggap natin sa tao. Kundi yung approval from Him. The manger is the place where heaven touches earth. There, the Creator enters history to restore the broken relationship in the simplest and most intimate way humanity had ever seen or imagined. Pansinin niyo po, saan isinilang si Jesus Christ? Sa sabsaban, walang place. Tapos tayo, ngayong panahon na to, for the second coming ni Jesus Christ, kinakatok tayo, wala pa rin space sa puso mo. Hindi mo pa rin ninais na siya ay matagpuan o makita. Hindi pa rin. Hindi po ba mga kapatid? Pinakita niya
Yearly natin tong tinatanggap, mga kapatid. Itong season na to. Pero actually, araw-araw to, mga kapatid. Pahayag 320. Kumakatok siya sa pintuan. Araw-araw yun, mga kapatid. Hindi na nga siya pinapasok nung bago siya ipanganak sa kanyang magulang kay Mary Pati ba naman sa puso mo, kapatid? Hindi mo binubuksan. Hanggat hindi pa huli ang lahat, naririnig mo pa ang bawat mga salita ng Diyos, buksan mo ang puso mo. Kailangan mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos. Christmas is the point of reconnection between God and humanity. The beginning of a journey that would culminate at the cross in redemption. Reconnect, no? Reconnect. At yun ang nais ng Diyos. Minsan kahit ayaw na natin kasi pagod na tayo, hindi ka pa rin sinukuan ng Diyos. Kasi ang pangako niya, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. At kapag dumating yung pagsubok na yun na nasa iyo, mga kapatid, bibigyan ka niya ng kaparaanan paano mo itong mapagtatagumpayan. 1 Corinthians 10:13, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po, Mami Amy. Revelation 3:20. Pwede sa Tagalog, pahayag 3:20. Po ba, mga kapatid? Reconnect. The beginning of a journey that would culminate at the cross and in redemption. This reunion is not imposed. It is offered. No? Ino-offer niya yun. Ayaw ba natin tanggapin? Ino-offer na ni Lord. Tinatanggihan pa ng marami. Hindi ba may mahal tayo sa buhay? Kapag hindi natin nabibigay yung mga bagay na ikalaligaya niya, nasasaktan po natin sila, hindi po ba? Nag-iisip tayo, nagigilt tayo. Nagtitremble sa puso natin, ay nakasakit ako. Lalo sa mahal ko. Nawa, mga kapatid, maging ganyan din ang ating pakiramdam kapag hindi natin naibibigay o nasusunod ang ating Panginoon at pakiramdam natin na hindi nagiging kalugod-lugod ang gawain natin sa Kanya. Mag-guilt tayo, mga kapatid. Huwag natin patigasin ang puso natin. Kung nararamdaman mo, nalungkot ka, na-guilty ka dun sa ginawa mo, repent agad, mga kapatid. And then say sorry sa taong nasaktan mo. Kasi sa atin, no more expectation na no, mga kapatid. Wala na tayong na-expect sa tao. Kasi sapat na yung pag-ibig natin sa Diyos. Hindi man natin makita sa kanila yung pag-ibig, okay lang. Hindi man nila tayo ma-recognize, hindi man nila tayo tanggapin, okay lang. Kasi sapat na sa atin yung love ni Lord. Kasi buo na yon. Nandun na nakapaloob na ang lahat. Pero samantalang yung mga taong malayo pa, paramdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Paramdam natin na tayo ay anak ng Diyos. Ngunit, lagi natin tandaan, huwag tayo muling magpaalipin ng mundong ito. Amen po. God draws near. Imagine siya ang gumagawa para tayo abutin. Ang langit ang layo sa lupa pero walang naging hadlang para siya'y bumaba para sa atin, mga kapatid. But it is up to us. Yan na. But it is up to us to make room in our heart. Nasa iyo yan, kapatid. Nasa iyo yan. Kung paano makakapasok sa iyo, kung paano tatanggapin mo ang Diyos sa buhay mo. Nasa iyo yan. Walang magpipilit sa iyo.
dahil ang God hindi forcefully napapasok sa'yo until nabigyan mo siya ng pagbubukas, open willingly your heart, and surrender your heart to Him. Doon pa lang siya makakakilos sa buhay mo, kapatid. Pero araw-araw kanyang binibigyan ng pagkakataon na papasukin mo siya. To celebrate Christmas is to accept the invitation to walk with Him again. So nakapokus na tayo, no, sa biblical way ng Christmas. Not doon sa mga gift, sa mga preparation ng dinner, no? So nakaano na tayo, nakaabante na po tayo. Thank you, Lord. Dahil tayo mga Kristiyano, excited tayo na sa itong pagdating, no, sa pag-alaala natin ng pagdating ng sanggol na pinangalan ng Emmanuel, God with us, at Jesus' name, isang kaganapan ng pag-asa at pagliligtas. At tayo mag-celebrate kasama niya sa pamamagitan din ng biblical way of celebration. To walk with Him, to open our heart again. Yun ang nais ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. To turn of the year brings the desire for a fresh start, but no new season is sustained without the presence of God. But no new season is sustained without the presence of God. Before planning the future, we must align our heart. Kasi ayun yan, no? Kanina sabi natin may New Year resolution tayo. Ngayon meron na rin tayong mga plano. Plano sa ikakayaman natin dito sa mundo. Pero nakakalimutan natin na i-prepared o i-align natin ang puso natin sa ating Panginoon. Hindi po ba, mga kapatid? Amen po? But we must, no? Hindi to suggestion. Utos to. We must align our heart. A reunion with God is the foundation of every true new beginning. Isa ako doon sa excited sa rapture, sa reunion kay Lord. Yung puso ko po ba naka-align? I always ask God to search my heart, to clean my heart, to create a pure heart. Yun po yung lagi kong hinihingi kay Lord. At hinihingi ng bawat isa yan. Hindi lang tayo naghihintay. Hindi lang tayo umaasa, kundi may ginagawa tayo ayon sa kanyang nais na pinagkaloob sa ating misyon to spread the good news. Na hindi lang tayo makikinig, hindi lang tayo uupo, hindi lang tayo tatanggap. Mga kapatid, huwag po kayo magalit sa akin. Sa aking mga kapatid na mananampalataya. Marami, o hindi man mananampalataya, marami ang gustong makinig ng salita ng Diyos. Ngunit, walang nais itanim sa puso na siyang narinig niya. Walang transformation. Nakikinig lang. Hindi po ba may kwento o may binigay na talinghaga? Binigay na talinghaga ang ating Panginoong Hesukristo tungkol doon sa mga binhi na hinagis sa iba't ibang uri ng lupa. Mga Kristiyanong mahilig, nais makinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi ninais na magtanim, maging rooted sa kanilang puso ito. Tulad tayo ng isang lupa doon. Amen po, mga kapatid. Kaya nakakalungkod po
At meron naman mga Kristiyano na nagpipreach ng salita ng Diyos, pero hindi naman naghanap ng mga kaluluwa na magkaroon ng kaligtasan. Preach lang ng preach. Kasi lalo sa social media, napakadami. Sabi ko nga, Lord, yung binigay mo sa akin na ito. Kasi pag kami mga ganito mga kapatid na mga mensahe ang Panginoon, lagi kong tinatanong, Lord, ako po ba yun? Sa akin mo ito mensahe ba, Lord? Siyasatin mo po ang puso ko. Sabihin niyo po, i-expose niyo po kung meron akong pagkakasala. Wala ba akong pag-ibig? Na nag-iingay lang ako na katulad ng isang batingaw? Mga kapatid, kailangan po natin maging tapat. Sabi nga ni Tita Pe, salamat po, hindi po kayo nagagalit sa akin. Pero nauunawaan niyo po yung aking mensahe ng Diyos na tayo'y muling binigyan ng pagkakataon na i-remind yung mga kapatiran natin na hindi nila namamalayan kung nasaan na sila, kung naka-align. Yung 1 Corinthians 10:12, no, mga kapatid. Huwag natin laging isipin na nakatayo tayo. Baka bigla tayong mabuhay. Reminder lang po ito, mga kapatid. Huwag po kayong magalit sa akin. Kailangan natin maging bold sa ating pagsasalita ng mensahe ng ating Panginoon. Dahil sa panahon na to, marami ng mga mananampalataya na pakikinggan na lang nila ang nais nilang pakinggan. Kasi malaya na sila. At yung kalayaan na yun, huwag natin gamitin upang tayo muli magkasala. Kaya may season na ito to remind us yung presence ni God. Baka nawawala na yung ilaw sa iyo, yung init, yung fire ng Holy Spirit sa iyo. Oo, nakikinig ka araw-araw. Oo, umaattend ka ng Sunday service. Oo, nagba-Bible study ka. Whatever, kung ano pang ginagawa, may ministry ako, tumutulong ako sa kapatid. Lagi nating hangarin yung pagiging Kristiyano natin maging tulad dito ng liwanag ng bituin sa langit. Upang mahayag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Amen po mga kapatid. Hindi po ako nagko-condemn ng kapwa ko dahil isa rin po ako doon. Isa rin po ako doon. Baka nga ganun mga kapatid. Kaya tulungan natin ang isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kaya tinatanggap natin ang mga mensaheng ganito. Hindi para i-condemn tayo. Upang higit tayo maging malaya. Malaya. Dahil ito'y kasama sa ating paglago. Ang maitama tayo. Na huwag tayong mapul. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi na tayo maaagaw ni naman sa kanyang mga kamay. Kaya tinatanggap po natin ang mensahe na to dahil ayaw niyang mawala pa tayo sa atin. At maging tunay tayong napakarami, nangaanihin. Ngunit kukunti ang mag-aani. Naway tayo ngayon na naririto, nakikinig ng bawat mensahe ng Panginoon ay tunay tayong kasama sa mag-aani na't sa aanihin na muli. No turning back mga kapatid.
kung naalala nyo yung friend of sin na atin pong tinakil, yan ang pasimula para maramdaman natin, oops, parang na may ginagawa ko ng nakahide yung sin ko Di po ba mga kapatid? Kasi, mga kapatid, please, yung mensahe na to, yakapin po natin. Before planning the future, we must align our heart. A reunion with God is the foundation of every true new beginning. What we experience today in part, we will one day experience fully in eternity. Every Christmas remind us that this promise has already begun to fulfill in Christ. The greatest gift of Christmas is restored presence. Mahalaga ang regalo ng ating Panginoon. Yung maramdaman muli natin, yung present niya sa buhay na natin. Kasi hindi araw-araw malakas ang ating faith dahil natetempt tayo sa mundong ito. At yan ang kahinaan po natin. Ngunit yung kahinaan na yan, huwag naman natin maging excuses. At huwag din maging excuses na sinabing malaya ka na, gagawin mo ng lahat muli. Kaya nga sabi, ika'y pinagaling na ng ating Panginoon. Pinagaling, hindi lang physical. Pinagaling ka spiritually, mentally, emotionally, hanggang sa physical mo. Ngunit, meron siyang muling salita. Huwag ka na muling magkasala pa. Baka mas matindi pa dyan ang maranasan mo. Praise the Lord. Nire-restored niya tayo. At yun ang pinakamagandang regalo na tinanggap natin ngayon. Hindi yung material na bagay na regalo. Okay, walang problema na tanggapin natin mga regalo dahil yan ay biyaya ng Panginoon. But not we focus doon sa material thing. Mas higit na kasabikan natin yung biyaya niya, spiritually gifts na tatanggapin natin. Yan ang dapat kasabikan natin sa araw-araw mga kapatid. Yung may tanggapin tayong mensahe mula sa Kanya. Huwag po lamang kayong sa akin, no? Yung mag-relay mga kapatid. Buksan nyo rin po ang mga Biblia nyo upang kayo mismo ang tumanggap ng pagpapala at kayo mismo ang makarinig ng mensahe ng Diyos para sa inyong buhay, para sa inyong pamilya, at para sa inyong mga kapwa. Amen po mga kapatid. Daligit na maganda na ikaw mismo ang nakakarinig. At ang dalangin ko para sa isa't isa, mabuksan ang ating spiritual eyes and spiritual ears. Na hindi na lang nakikita natin ang mga malilit na bagay dito sa mundo, higit yung mga amazing and wonders na ipapakita ng ating Panginoon. At maririnig natin mismo sa Kanya ang mga mensaheng ipapahayag mo. Amen po mga kapatid. The greatest gift of Christmas is restored present. And the best preparation for the year ahead is a heart willing to walk once again with the Father. Amen po mga kapatid. Salamat po sa buhay niyo mga kapatid. Magandang umaga po kay Tita Delgie at kay Tita Natalia. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga kapatid natin na nagtiyaga na pakinggan yung mensahe na to. Nawaya, na-bless po kayo at may natutunan po kayo at mas nagkaroon tayo ng higit na pagpapahalaga sa ganitong dumarating ang season. Amen po. Manalangin po tayo. Panginoong Ama, salamat po. Tunay na ikaw ay dakila. Tunay ang iyong pag-ibig sa amin. Tunay ang pagbibigay mo ng kahalagahan sa buhay namin. Kay layo man ang langit sa lupa, kay rami man namin kasalanan, hindi naging hadlang para sukuan mo kami. Bagkus, mas lalo mo kami binigyan ng pagkakataon na makilala ka. Sa bawat mga pagpapala, sa bawat biyaya, Panginoon, hindi man namin deserve ito, Lord.
pinagkakalob mo araw-araw. Ang anumang kakulangan sa amin, Panginoon, pinupuno mo, sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Anumang karamdaman namin, Panginoon, kami yung pinagagaling. Anumang kahinaan namin, Panginoon, binibigyan mo kami ng kalakasan. Sa lahat ng mga pagkakataon, ikaw ang nakikita namin. At patuloy mo, Panginoon, na buksan ang aming mga spiritual eyes and spiritual ears. In the name of Jesus. Anumang paglulupaypay namin, anumang pagdadalamhati namin, Panginoon, ikaw ang aming comforter. Sapagkat sinabi mo, mapalad ang mga ang nagdadalamhati sapagkat aaliwin mo. In the name of Jesus. Sa mga kapatiran namin, mga senior citizen, sa mga byuda, kay Mami Emmy, kay Tita Normita, kay Tita Celia, at sa iba po, sa mga senior citizen, kay Tita Helen, kay Nanay Rosita, kay Tita Mirna. O God, ikaw ang kasama nila sa araw-araw. Ikaw nagbibigay ng buhay at pag-asa sa kanila. At nararanasan nila na ikaw ang kasama nila, Lord. Sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, sa bagong taon, Panginoon, ay pinagkaloob mo na sa kanila ang lahat ng ito. Ang bawat mga panalangin nila, Panginoon, ay dininig mo, Panginoon ko. Dahil mas kilala mo sila, mas nasisiyasat mo ang laman ng kanilang puso. In the name of Jesus. Lord, sa aming mga tagapanguna, mula kay Tita Geraldine, kay Tita Lisa, kay Tita Marita, kay Tita Ellie, kay Tita Nani, O God, kay Brother Jojo Caras, kay Pastor Anthony, at sa mga tagapanguna namin sa araw-araw na siyang tumatayo sa panalangin ng Lord, pagkalooban mo kami ng higit pa sa aming karunungan, sa kalaman at kaunawaan sa mga salita mo. Patuloy mo kaming gamitin, langisan mo ang bawat mga labi namin, Panginoon. At patuloy na bigyan mo kami ng malinis na puso, O God, in the name of Jesus. At patuloy na, Panginoon, na pangunahan namin ang aming pamilya at makita sa amin ang buhay na tunay na kami ay lingkod mo, na magsashine sa amin ang ilaw at asin ng sanlibutan niya ito. Katulad kami na saan man kami idako mo, makikita ang aming kaningingan na tulad ng bituin sa langit na napakalayo ay kitang-kita kami. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. Itago mo kami sa iyong mga bagwis at sa iyong mga malapad na pagpak. O God, duman man kami sa libis ng kamatayan, hindi kami matatakot. Duman man kami sa dagat, hindi kami malulunod. Maging sa apoy, hindi kami masusunog, sapagkat yan pangako mo, sapagkat ikaw ang kasama namin. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, O God. Sa mga kapatiran na nakikinig, kay Ma'am Winnie, kay Brother Alan, kay Tita Natalia, in the name of Jesus, nawa Panginoon, kay Tita Del Gia, O God, Lord, salamat po sa pagkatanggap nila ng biyaya na ito sa mensahe mo, Panginoon. Higit nila na naranasan ang presensya mo sa oras na ito at sa darating pang oras, Panginoon, sa pangunguna ng aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, salamat po. Ano man ang kanilang mga panalangin, hiling sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, ay tinataas namin ito. Ano mang pagkasunduan dito sa lupa, ay ganun din sa langit. Ano may pagbawal sa lupa, ay pagbabawal sa langit. Ano may ipahintulot sa langit, ay ipahintulot sa lupa. Sapagkat, Panginoon, isa o dalawa na nakakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka. At naririnig mo ang bawat pagkakaisa ng puso, ng espiritu, ng iyong mga anak na naririto sa umagang ito, in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. At sa iba pa po mga kapatid namin, Panginoon, na mamaya na mag-review ng replay, Panginoon, pagpalain mo po sila. At ganun din po sa mga OFW namin. Andyan si Tita Nora, si Neri, at sa iba pa po, Panginoon, na makapatira namin na hindi ko man mabanggit. Sa mga asawang si Aldesa, Panginoon,
Lord, patnubayan mo po sila. Dahil inilagay mo sila sa mga bansang iyan upang maging tagapanalangin, tagabantay in the name of Jesus. At darating ang araw, ibabalik mo ang iyong mga anak sa nararapat nilang katagpuin ang kawan mo, Panginoon. Pagsasamahin mo muli ang mga tinawag mo. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Hindi sayang ang oras na aming pinakinggan ang iyong mga salita. At ipaunawa sa amin ang pagmamahal. At ganun din po, Panginoon, kay Tita Pe, Lord, sa aming senior citizen, na patuloy, Panginoon, nakikita niyo po yung kanyang puso, Panginoon, na yung eagerness, Panginoon, yung willingness na isuko sa iyo ang lahat-lahat patungkol sa kanya at sa kanyang pamilya in the name of Jesus. Lord, salamat po. Na binigyan mo siya ng pusong matyaga. Na binigyan mo siya ng pananampalataya ng gaya niyan at dadagdagan mo pa po, Panginoon. At sa lahat ng kapatiran na naririto, Lord. Hallelujah, Jesus. Kay Tita Celia, Panginoon, salamat po. Gabay at patnubay, Panginoon, ang nais namin. Kay Brother Obet, Panginoon, sa amin kapatid na ito. Na patuloy, Panginoon, na pinalalago mo, patuloy mo po siyang ginagamit sa iyong ubasan para sa mga kabataan na inalagaan niya, Panginoon. Until now, nandiyan pa rin, Panginoon. At dumarami pa po ang pinagkaloob mo mga kaluluwa sa kanya na aalagaan at gagabayan mo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa puso na puno ng pag-ibig na pinagkaloob mo kay Brother Obet. Nawa sa amin din lahat, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng dako. Katulad na sinabi mo, hindi kami masasaktan ng init ng araw. Ganon din sa gabi, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy mong binibiyayan ang kapahingahan namin, Panginoon. Patuloy mong pinaparanas kung gaano mo kami kamahal, na walang imposible sa iyo, O God. Lord, dalangin ko rin po ang aming bansang Pilipinas. Pinakita mo ang pangako mo na may bagong pagpapala na darating sa aming bansa. Natulad kay Noah, Panginoon, ang kalapati pinahayo niya upang tignan kung umupa na ang baha sa paligid, Panginoon. Binigyan mo rin kami ng liwanag na napakaraming dams na kay liwanag na nagmumula sa kanila, na tinanglawan ang aming karagatan na banayad ang agos. In the name of Jesus, O God. Lord, salamat po sa pag-asang ito. Nawa patuloy naming ipagkatiwala ang lahat sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na mahabagin. At salamat sa iyong mensahero sa pamamagitan ni Pastor Perez na siyang naging dahilan upang mas makilala namin kung ano ang aming mga kasalanan, idolatry, adultery, corruption, Panginoon, na in-expose mo. At salamat sa kanyang pag-ibig na pinagkaloob mo sa kanya, na kami ipanalangin in the name of Jesus. Lord, tinanggap namin ang kapatawaran at nawa sa aming mga kababayan, Pilipino, naway mabuksan din ang kanilang puso. Buksan nila ang kanilang puso habang may oras pa. At tunay na manahan sa kanila ang pag-ibig, hindi pag-ibig na makasarili. Oh, hallelujah, Jesus, in the name of Jesus. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sa aking pamilya, sa bawat pamilya namin, Panginoon, sapagkat ang pangako mo, ako at ang aking sambahayan ay maliligtas. And I'm still waiting, Panginoon, dahil alam ko darating ang araw sa bawat mga family member namin, Panginoon, ay binigyan mo na ng binhi na maitatanim sa kanilang puso at ikaw ang magpapalago. Kami ang magtatanim, ikaw magdidilig at magpapalago sa kanilang mga puso. Walang imposible sa iyo, Panginoon ko. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga asawa na siyang naghahanap buhay, Panginoon.
Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, kaalaman at kaunawaan. Ilayo sa anumang tukso. Ilayo sa anumang kapahamakan in the name of Jesus. At gamitin mo rin po sila maging spiritual leaders namin, Panginoon. Kapusin mo po ang pagkaalipin nila sa anumang alipin sila sa ngayon, Panginoon. Alak man, babae man, sugal man, Panginoon. Kasinungalingan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, walang imposible sa iyo. Walang matigas na puso na hindi mo kayang palambutin, Panginoon. Walang maitim na puso na hindi mo kayang padalisayin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, sa mga nanay, Panginoon, na siyang nagiging ilaw ng tahanan, maging tunay silang ilaw ng tahanan. Maging rempulo sila, modelo sila sa loob ng tahanan na may Panginoon sila. Na tunay na siya, na marunong sumamba sa tunay ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Jesus. At maging tapat bilang mga may bahay na kanilang mga may asawa. Na kanilang asawa o dad. At tunay na maging nanay sa kanilang mga anak. In the name of Jesus. Tunay na pag-ibig ang manatili sa mag-asawa in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. At sa mga anak, Panginoon, alalahanin nila ang pinagkaloob mong salita mo, Efesos 6:2-3. Igalang ang ama't ina, sapagkat ito ang pangako. Ito ang utos na may pangako na magkaroon ng masaganang buhay ang mga anak sa kanilang pagsunod sa iyo at ganun din po sa kanilang magulang. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Gabayan mo po kami sa araw na ito. Ang kalooban mo ang siyang masunod namin, hindi ang aming kalooban, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sapagkat, Panginoon, gutom man ang aming mga physical na katawan, Panginoon, busog na busog naman kami sa araw na ito. Spiritually, Panginoon, sapagkat sinabi mo nga, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa salita ng Diyos na lumalabas sa bibig mo, Panginoon. Sapat na, Panginoon. Huminga kami sa pamamagitan ng iyong salita. Hallelujah, Jesus. Salamat, Ama. Salamat sa iyong anak na si Jesus na pinagkaloob mo sa amin. Yung tabing na dati-rati ay nakasarado. Ngunit kayo mula sa katawan ni Jesucristo na siya naging tabing upang mabuksan ang isang muling pintuan upang kami makalapit sa iyo, Ama. Salamat po. Salamat sa Banal na Espiritu na siyang laging nasa amin. Patuloy mo kaming tanglawan at gabayan, Panginoon. Banal na Espiritu, salamat sa iyo. Sa iyong presensya sa umagang ito na idaos ng maayos at malinaw ang kapahayagan ngayong umaga na tinanggap ng bawat isa ang lahat ng ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na patuloy namin matatanggap sa aming mga sisidlan, Panginoon. Na mag-focus lang kami sa iyo, anuman ang nangyayari, anuman narinig namin, na patuloy kami mag-aangkla sa iyo, Panginoon. At sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yan ang nais mo na pagsamba. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Maghahari ka po sa aming mga tahanan. Ang kapayapaan mo ay mangyari sa aming puso, sa aming pamilya. At ang pag-ibig mo ang siyang manatili sa aming tahanan. In the name of Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Salamat po, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Nanay Rosita, Brother Alan, Mami Emmy, Tita Lisa, Tita Normita, Tita Celia, Tita Helen, Tita Judith, Tita Geraldine, Tita Marita, Nanay Rosita, Ma'am Winnie, hallelujah, kay Tita Dalgiet, kay Tita Natalia, kay Tita Pe, salamat po, hindi po kayo galit sa akin, amen, at sa iba po, kay Tita Pel, salamat po sa inyong mga kapatid, sa presensya nyo, talaga na pagtagumpayan po natin kay Brother Obet, kay Brother Ditus, kay Tita Marita, salamat po sa inyo, at sa iba pa pong makaka-view na itong video na to. God bless us all, mga kapatid. Salamat po.